I can see in you the glory of my King. Yeah. Sabihin mo sa kanya, sing to you. Huwag kayo makikipag-usap sa amin. Delikado. Sabi mo nagsasalita ka, ano na kausap. Dapat kausap natin. So, praise God. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Mga kapatid, tayo po ay mapatuloy sa paglilingkod sa oras na ito. Ngayon po, pag-uusapan mga kapatid ay medyo ito po, excited tayo sa word ng Lord. Ito po yung ating pinag-aaral. Sino po sa atin dito ang pamilyar sa TOR? Sino po sa atin dito ang pamilyar sa TOR? Okay, alam niyo po ba kung yung TOR? Okay, yan yung tinatawag na transcript of record. Okay? So, transcript of record. Ito po yung mga example niyan. Mga kapatid sa Lord. At tingnan natin. Yan. What is transcript of record? Sige nga. Yan. Diba? Isa pa. Yan. Okay. Medyo tumabo na kasi parang hindi nyo napapasa ang kanino. Transcript of record. Okay. So, alam niyo ba kung ano po ang TOR o tinatawag natin transcript of record? Ito po yung ating mga permanent record, mga kapatid, of how you went or how you performed during your college days. Sino po mga kapag college dito, nakatungtong sa kolehiyo, sa kamay? Yan, thank you Lord, thank you Lord. Okay. Alam niyo po, nung ako ay nag-aral sa ACM, mga kapatid, hinanapat ko niya ng TOR. So, punta ko ng Bible School kasi ang Bible School ko, dito po in-spend ng aking college days, mga kapatid sa Lord, at yan kumuha ko noon, yung TOR na yan, mga kapatid. And anumang taon tayo gumraduate sa college, mga kapatid, alam ba ninyo lahat ng ating ginawa, whether good or bad, tiyak recorded po sa ating TOR. Recorded po yun, mga kapatid. Kaya yan yung pag-usapan natin ngayon. Ngayong umaga, submit your TOR. Ayan, submit your TOR. Okay, ngayon, tingnan natin yan. Bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, ito po yung word ng Lord sa atin. Submit your TOR. Sa ibang salita, ang ibig sabihin ay, do not keep that record. Submit mo yung TOR mo, yung transcript of record mo, submit mo yan. Huwag mong itakot. Okay? Do not keep it. Okay? Huwag mong itatago. Sino bang nagsabi ng salitang yan? Walang ibang nagsabi niyan, mga kapatid, din si Pablo. Kasama yan sa kanyang definition about love, mga kapatid, patungkol sa pag-ibig. Lahat tayo, mga kapatid sa Lord, ay may kanya-kanyang definition of love. Tama? May kanya-kanya tayong paliwanag, what is love? Tanangin mo yung katabi mo, what is love? Ano ang pag-ibig? What is love? Anong sagot? Siguro pinaka-best niyan ay love is you. Love is you. Yan ang love. Kayo yun. Kayo yun. Kayo yun love. Ang dami nagsasabi na ganyan, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Pero minsan, ay nababanggit lang yan kapag in love ka. Pero kapag hindi ka na in love, parang hindi na yan. Sa halip na I love you, I hate you na. Okay? So, yan, nababago, mga kapatid sa Lord. Pero si Paul, si Pablo po, napakaganda ng kanyang description about love. Grabe. Nabasa na po ba ninyo yung definition ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13 mula sa verse 4 hanggang verse 7 about love? Sino po nakabasa na sa 1 Corinthians chapter 13? Diba? Ang ganda ng pagkakadescribe niya sa love. Parang wala na yatang tatalo doon. At yung iba ay talagang kinupoke na nila yung definition ni Paul sa love mga kapatid sa Lord. Kaya nga, mga kapatid sa Lord, napakahalagang maintindihan natin kung ano talaga yung definition nito. Kasi kung hindi natin ito maintindihan, lalakad tayo sa ating mga sariling definition ng pag-ibig, mga kapatid sa Lord. Ngayon, sino pa si
Saul o si Apostle Pablo na sumulat nun, mga kapatid. Kilala natin marahil si Pablo, pero anong klaseng buhay mayroon si Pablo para ma-describe niya ng matindi yun po 1 Corinthians chapter 13. Siya ba isang makata? Siya ba isang matinding mangingibig? Grabe, great lover ba siya? Mga kapatid, siya ba ay katulad ni Florante, mga kilalang mga tao pagdating sa pag-describe ng pag-ibig? Di ba hindi ko na maalala kung sino yung nagsabi na pag tumibok daw ang puso, harangan lang ng mga sibat, tuloy-tuloy pa din. Ang alam ko na kasi yung panahon ko, yung may nagsabi, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Medyo inabot ko yun, medyo inabot ko yung definition na yun. Kapatid sa word. At di ba, ang hirap i-describe, mga kapatid, sa Panginoon, kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Meron kong nag-define yan, pero hindi talaga nila may describe kasi napakahiwaga ng word na pag-ibig. Amen? Tingnan po yung katabi nyo, umiibig pa ba? Actually, nung pinag-aaralan ko yung love, nakakuha ko ng walang definition doon, pero nag-i-share sa inyo, mga kapatid sa Panginoon. Napakadami pa ng ibig sabihin ng salitang pag-ibig, mga kapatid. Pag-ibig sa laman, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig ng mga matatanda na. Alam niyo ba ang matatanda yung umiibig pa rin? Hindi lang para sa mga kabataan ng pag-ibig. Amen? May mga iba't iba kasing definition po kasi ang love. At higit sa lahat, siyempre, familiar po ay yung agapela, yung pag-ibig na mula sa ating Panginoon. Grabe po, mga kapatid. Tingnan natin kung sino po itong tao ito, si Paul, na sumulat ng love, ng definition, ng pinakamagandang definition sa 1 Corinthians chapter 13, wala sa verse 4 hanggang verse 7. Tingnan natin, kilalanin mo natin siya bago tayo pumunta doon sa kanyang sinabi, mga kapatid. Sino ba si Paul? Si Paul, mga kapatid sa Panginoon, ay isang faith record. Grabe. Si Pablo, mga kapatid, ang trabaho niya, wasakin ang pananampalataya ng mga believers, ng mga mananampalataya. Faith record siya. So, ibig sabihin ng mga kapatid, simple lang ang ginagawa ni Paul. Mga kapatid, papasok siya sa church, tapos papipiliin kanya, sino bang ang gusto mong pagbinturan? Ang gobyerno o si Jesus? Okay, ikaw ba isang mananampalataya? Kung ikaw ay mananampalataya, isuot mo yung pananampalataya mo. Or, papatayin kita. Or, I'll beat you. Parurusahan kita, sasaktan kita. Pagpili lang siya. Ganyan ang trabaho niya, mga kapatid. He will give believers beyond measure. No mercy. Kahit magpakaawa ka sa kanya, pag mananampalataya ka, target ka niya. Sigurado, mga kapatid. Isa na naman kasi ang gusto niya, denounce Jesus. Tanggihan mo si Jesus. Iniisip ko nga, sa panahon natin ngayon, pag si Pablo ay nakapasok sa church natin, at tatanong siya dito, lahat ng mga gusto pabuhay pa, ay tumayo. Yung pong mga gusto ng mamatay, pumunta sa harapan. Ang bawat gano'n. So, saan ko kayo pumunta? Ano gagawin niya? Lahat ng gusto mabuhay para kay Kristo, pumunta sa harap. Pumunta kaya kayo sa harap. Ang hirap, diba? You need to denounce Jesus kasi faith record siya. Parang papatay ka talaga niya. Yagi ka, wala ka talagang pupuntahan. Mga kapatid, isipin po ninyo, hindi lang siya faith record, pero si Piutor, taga-usip talaga. Kaya mga Christians noon, mga kapatid, takot na takot. Takot na takot. Pag nabalitan nila, nandiyan na. Si Pablo, nandiyan lang sa kabilang kanto, nandiyan lang sa bayan. Pag nabalitan nila yun,
tago ng tago. Kailangan hindi nila malaman na nandun sila. Kasi persecutors siya. Grabe, no? Uusigin ka niya, wala siyang trabaho kundi ang umusig. Hindi lang siya persecutor, mga kapatid, martyrer pa. Martyrer, mamamatay tao. Pero, ang kakaiba kay Pablo, bilang isang martyrer, ang pinapatay niya, hindi po yung mga masasamang tao. Ang pinapatay niya, hindi yung mga drug addict. Hindi niya pinapatay yung mga kriminal. Hindi siya pumapatay ng masamang tao. Ang pinapatay niya yung mga mababait na tao. Yung mga mabubuting tao. Yung mga taong nabago ang buhay dahil kay Kristo. Yun ang target niya. Ngayon, meron bang target dito si Pablo? Meron pa siyang makikita dito na ito, target ko ito, kasi Kristiyano to, born again to, nabago buhay nito, believers to, kailangan. Meron ba? Meron bang mga target si Paul dito? Talaga, yes! Amen! Amen! Yan, target ka talaga niya. Mga kapatid sa Lord, yan ang target niya. Pinapatay niya yung mga tao na nagsasabing sila ay kay Jesus. Pinapatay niya yung mga prayerful, yung mga mahilig manalangin. Pinapatay niya rin yung mga nag-church. Grabe yung mga faithful sa church, yung dalo sa simbahan. Yan, target niya ni Pablo. Papatay niya. May matatagpan ba ulit si Paul dito? Grabe, no? Mga kapatid sa Lord. Hindi mo pwedeng, kasi minsan, ako ba, hindi, napapasya lang ako sa church. Napatalaw lang ako dito. Okay, hindi pwedeng gano'n. Mga kapatid sa Lord. So, tangingin katabi mo, kasama ka ba sa target ni Pablo? Tangingin katabi niyo, kako. Yung katabi mo, ang tanongin niyo, tabihan mo nga, para may kausap si Manji. Walang katabi. Tabihan mo. Tabi. Okay? Mga kapatid, tanongin nyo na yung kabila naman, kasama ka pa sa target ni Pablo? Grabe! Bakit ganyan si Pablo? Bakit faith breaker siya? Bakit persecutor siya? Bakit murderer siya? Mga kapatid, kasi he hated Jesus. Galit na galit siya kay Jesus. Kaya lahat ng mga sumusunod kay Jesus, lahat ng naniniwala kay Jesus, papatayin niya. Grabe yung galit niya kay Jesus, mga kapatid. Kaya nga, nung makakilala siya sa Panginoon, ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1, verse 15, I was the worst sinner of all. Grabe, mga kapatid sa Panginoon, yun yung sabi niya. I was the worst sinner of all. He hated Jesus, sabi niya. Pero nung makilala niya si Jesus, grabe, ako na pala yung pinakamasama. Magturo ka na kung sino yung masama, mas masama ako sa kanya. Ituro mo na kung sino yung pinakamakasalanan, ako yung pinakamakasalanan. Ito lagi kong tinatanong. Sino kaya ang mas mabait sa inyo ng katabi mo? Sino ang mas makasalanan sa inyo ng katabi mo? O kami katabi mo. Sino ang mas makasalanan sa inyo? Sa tingin mo? Ha? Sino mas mabait? Sino mas masalahin? Sabi ni Paul, kung makasalanan ka, makasalanan ako. Kung salbahe ka, mas salbahe ako. Kung sobrang sama ng buhay mo, mas masama ang buhay ko sa iyo. Ganyan si Pablo. Mga kapatid, kasi dahil sa galing niya kay Jesus, lahat ng followers ni Jesus, inusin niya, pinatay niya. Grabe, mga kapatid. Kaya pala, si Pablo, bilang isang worst sinner, nung maramdaman niya yung love ni Jesus, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya, grabe, mga kapatid, na-describe niya ng pagkaganda-ganda itong word na pag-ibig. Kasi bilang isang worst sinner, bilang isang taong sobrang sama, naramdaman niya yung yakap ng Panginoon sa kanya. Naramdaman niya mahal na mahal siya ng Panginoon Jesus kahit ang dumi-dumi niya. Amen! At kung ginawa ito ng Panginoon kay Pablo, kaya din gawin ng Diyos yan sa iyo. Kahit kaano ka kasama, mahal ka ni Jesus. Kahit kaano ka tungalin
paglingkod sa Panginoon, mahal ka kay Jesus. Pakitamarin niyo po yung katabi niyo, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon Jesus. Amen? Tingnan natin, balikan natin yung sinulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient and kind. Hallelujah. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Kaya din yung tingnan yan sa inyong mga physical Bible na nandiyan sa akin. Let's pray. Lord, ito pong word na ito, itong mga salita nito, Panginoon, na sinulat ni Pablo ay madalas na namin nababasa, alam na namin. Pero Lord, ngayong umaga, as we meditate, Lord, as we study your word, as we listen to your word, Father, speak to our hearts, mangusap ka sa amin. Maintindihan namin, maunawaan namin, Panginoon, kung ano po ang iyong mga sinabi, Panginoon, at gustong sabihin sa amin. Pagpalay mo po ako sa ito, sa may taas, tulong mga lingkod, at ayaw mo po ang mga salita ko, Panginoon, ay malinaw namin pinigyan, nilagay namin sa aming puso, tulad sa isang matabang lupa, upang ito po ay magbunga. Lord, sinasaway namin ang anumang pong kapanahan, anumang alalahanin sa aming mga puso at isipan, ayaw mo may focus kami, maintindihan namin, Panginoon, mabubo kami sa iyong paanan, marinig namin ang pinig mo. Ito po kami dalangin, Lord, invite the Holy Spirit, Lord, hallelujah. Salamat. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Napakadami pong definition ni Paul, pero isa lang po yung bibigyan natin dito, in-highlight ko na po, mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi diyan, love does not keep a record of wrongs. Yan po yung ating bibigyan ng diin, mga kapatid sa Panginoon. Kasi kanina, TOR yung ating title. Kaya tingnan natin ito, record of record. Yan. That love does not keep a record of wrongs. Para maintindihan natin ito, mga kapatid sa Panginoon, gusto ko pong kayo ay dalhin sa mas malalim na pakahulugan ng mga salitang ito. Alam niyo po yung word na record, yung nakalagay po dyan na record, mga kapatid, yung Greek word ng record, mga kapatid, ay logismai. Logismai po ang ibig sabihin ng word na yan. Yung record. Diyan po galing yung logistics. Diyan galing yun. Sa mga accountant dito, sa mga magagaling sa math, diyan po yung galing sa may logistic. Okay? Sa mga nagkukwenta-kwenta dyan. Ang ibig sabihin ng logismai ay, mga kapatid, to compute, account, or calculate. Ayan, magbilang. Bilang ng bilang, compute ng compute. Ayan. Kaya nga accountant ang tawag ng iba. Okay? Parang calculator, nagka-calculate, nagko-compute ng kung ano. So, tingnan niyo po ha. Ang sabi po ni Paul, love does not record. Ibig sabihin, love does not compute, does not calculate. Hindi nagbibilang. Ang tunay na nagmamahal, hindi nagbibilang. Mga kapatid, ang problema, maraming tao, sanay na sanay magbilang ng pagkakamali ng iba. Di ba? Inuungkat ang mga nakaraan. Inuungkat ang mga maling pagkakamali ng labas. Mga kapatid, logismai, mga kapatid sa Lord, sabi ni Paul, kung nagmamahal ka, dapat hindi ka nag-uungkat ng nakaraan, hindi ka nagbibilang, hindi ka nag-compute. Ito yung logismai, ito yung ginagamit ng mga bookkeeper where permanent records are being put. Tinatago nila dyan, mga kapatid, ang mga lahat ng records. Ang sabi ng verse natin, hindi na dapat alalahanin pa. Love does not keep, love does not record, does not compute. Hindi tayo dapat nagbibilang. Bakit? Bakit ba, mga kapatid sa Panginoon? Bakit na ayaw ng Lord na bitbitin natin sa ating buhay yung record of wrongs? Bakit nga po ba, mga kapatid sa Lord? So, para maintindihan natin yan, actually, nung pinag-aralan ko ito, ay opener dito sa akin. Yung word na wrongs dyan, mga
Greek word yan is kakon. Yan po yung Greek word niya. Pinipunang salita. Yung isinulat ko yan, yung kakon. Mga kapatid. Ang ibig sabihin niyang kakon na yan, mga kapatid sa Lord, ay inwardly foul, rotten infections. Ibig sabihin, yung mga wrongs, mga kapatid, ay mabaho, nabubulok na, rotten, nakaka-infect na, nakakasakit, nakakahawa, lumalala na, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya pala, sabi ni Lord, huwag kang mag-keep ng record of wrongs kasi pag nagkukumpit ka, pag nag-iingat ka ng mga record of wrongs, yung mga pagkakamali ng sino man, yung mga tao nagkamali sa'yo, ang itinatago mo yung mga bulok na bagay. Kaya pala, ito sabi ng salita ng Panginoon, isipin natin ha mga kapatid, kapag nagkikip tayo ng record of wrong, para tayong nagtatago sa ating puso, sa ating buhay, sa ating bahay ng mga bulok na bagay. Yung mga napapanis, yung mga mababaho. Kaya pala ayaw ni Lord yan. Do not keep record of wrong kasi mabaho yan, hindi yan makakabuti sa'yo. Amen? Hello po? Nung pinag-aralan ko, ganito pala ito. Kaya pala buhay na buhay ang salita ng Lord. Iniisip ko ito, sabi ko, ang hirap nito kasi may mga taong ganito. Lagi siya nag-compute, lagi siya nag-keep ng mga pagkakamali na iba. Kaya pag nagkamali ulit, ganyan ka naman dati. Yung bulok, muli nang na-resurface, muli nang inilalakas. Di ba nga? Yung baho, mga kapatid, meron ba kayong kilalang taong ang koleksyon niya ay mga mababahong bagay? Baka meron kayong kilala. Sino po dito ang collections ay lahat ng mga bulok, lahat ng mga mababaho na, lahat ng panis na, lahat ng mga inuuod. Yun ang gusto niyang collection. Baka yung kilala kayo? Wala akong kilala eh. Kasi alam ko, pag mga nabubulok na, tinatapon na. Right? Yung iba, di ba? Pag nag-expire, di ba? Pwede ba? Pwede ba to? Mag-expire na. Di ba? Pwede ba? Pero pagka iba na talaga ang kulay at hindi mo talaga kayang kainin pa, tatapon mo na. Right? At kapag tinapon mo yan, hindi mo na yan ulit kukunin, ay sayang. Kukunin mo ulit. Hindi ganon! Amin po, sino sa inyo dito may mag-kolekta ng mga ganyan, mga bulok? Pero ang totoo, if we keep record of wrongs, ganyan tayo. Kung hanggang ngayon, mga kapatid, iniingatan natin yung mga pagkakamali, yung mga pagkakasalan ng iba, yung mga masasakit na sinabi sa atin, yung mga hindi natin nagustuhan na sa puso ninyo, you keep record of wrongs. You keep the rotten things. Nasa puso natin yan. Ang baho natin. Pakiamoy nga siya dito na tabi. Mga kapatid, ganyan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nung pinumulay ko ito, grabe, Lord, huwag mo kong pumayaan sa church ay mga mabaho. Dapat lahat tayo mabango. Amen? Amen po ba? Kaya pala sinabi ni Lord na, do not keep record of wrongs kasi it's for your own good. It's for your own good. Amen? Love, ang ibig sabihin ng love, no logistics of infections. Walang pagkukumpit, walang pag-aalaga, walang pag-iingat na anumang mga bagay na nakakaumi, mga kapatid sa Panginoon. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba sinasabi ng Lord na huwag tayo mag-keep ng record of wrongs? Ano ba ang dinudulot nito sa atin? Ito po yung mga resulta. Unang-una, mga kapatid sa Lord, it will eat you alive. Kakainin ka ng buhay sa Tagalog, mga kapatid sa Panginoon. Kasi pag sa puso natin nandun yung record of wrongs, mga kapatid, it will consume all your time. It will consume all your effort. It will consume all your thinking, mga kapatid. Yung oras mo, yung panahon mo, dyan na pupunta. It will eat you alive, mga kapatid sa Lord. Naintindihan mo natin? At habang nililokon mo, mga kapatid, yung mga past, yung mga maling
ginawa ng kapwa mo sa'yo, you're not just recalling an event. Mga kapatid, you are resurfacing a pain. Binubuhay mo yung sakit. Hindi mo naalala yung ginawa, yung pain, ina-activate mo, binubuhay mo ulit. Mga kapatid sa Panginoon, habang inaalala mo yung maling ginawa ng iyong kapwa, hindi mo lang inaalala yung nangyari, ipinabalik mo lang yung sakit. Are you there? Are you getting my point, mga kapatid? At kapag ibinalik mo yung sakit, ang susunod na magiging resulta nito, it will make bitter or angry. Magiging magagalitin ka. Magiging mapait ang lalabas sa iyong bibig. Mapait ang pananaw mo, ang kaisipan mo. Lahat puro mapait. Wala kang pagkitang maganda. Mga kapatid sa Lord. Kasi patuloy mong niro-roleplay sa iyong isipan, niro-roleplay mo yung mga nangyari. Ito, saan ang ginawa niya sa akin? Inaalala mo yung kanyang mga sakit na ginawa, yung mga ginawa niya hindi maganda. Itong taong ito, iniwanan ako. Itong taong ito, binetrade ako. Itong taong ito, sinira yung tiwala ko. Itong taong ito, walang ginawang mabuti sa akin. Yung pain, mga kapatid, inilalabas mo lang. At dahil doon, magagalit ka na, mahiinis ka na, masisira na yung araw mo. Wala, hindi ka na sasaya. Di ba? Tapos mahihirapan ka na magtiwala ulit. Meron pa ka na magtiwala. Kasi, ang pait ng puso mo, galit ka, ang saya ng mukha mo, pero dahil yung record of wrong sa'yo nasa puso mo, grabe, mga kapatid, it will compile. Madadagdagan siya ng madadagdagan, magpapatong-patong yung sama ng loob mo. Hindi mo na mamalayan, yung sama ng loob mo, gabundok na pala. Akala mo okay lang. Akala mo okay lang. O, akala mo wala lang. Pero gabundok na pala. At kapag naging gabundok na yan, spiritually, it will make a monster out of it. Lumilikha tayo ng isang monster, ng isang halimaw sa ating sarili. Nakakapag-create tayo ng monster. At kapag yan po ay naging monster na, pansinin ko ninyo, kahit yung malilit na bagay, nagiging big deal sa'yo. Yung malilit na bagay, hindi mo na mapalampas, nagiging malaking bagay na para sa'yo. Yung malilit na, konting bagay lang, ang laki, parang laking issue na sa'yo. Why? Kasi may monster na sa harap mo. Mga kapatid, diyan ka na mag-uumpisang gumante, diyan ka na mag-uumpisang magsalita na hindi magaganda, diyan ka na mag-uumpisang magpatama, diyan ka na mag-uumpisang manakit, diyan na kayo mag-uumpisang magtalo, mag-away, hanggang sa pag hindi na kayo magkasundo, maghihiwalay na kayo. Kasi may monster na eh. Hindi mo na kaya humarap sa kanya. Iiwanan mo na siya. Kaya dyan nag-uwi po yung mga broken family. Nag-iiwalay na sila. Kasi, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya pakasamahan ito. Lagi lang kami nag-away. Hindi na kami magkasundo. Iwanan ko na lang siya. Napapansin mo ninyo, kaya din yung lahat ng umpisa ng mga pag-iiwalay ng mga relasyon. Kahit sa mga mag-sweetheart, sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, kahit sa mga mag-asawa, sa lahat ng relasyon, kapag may monster na, hindi mo kahit tagalan, ayoko nang makisama sa halimaw. Mabuti pa, maghiwalay na lang kami. Are you there? Are you getting my point? Yan ay nag-umpisa lang sa keeping the record of wrongs. Doon lang nag-umpisa lang. Kinain ka na ba? Hindi mo napansin. Naging bitter ang buhay mo, nawala. Galak sa puso mo, nawala na yung dating ikaw. Ibang-iba ka na. Hot dog mo nga, kaya naman. Nag-iba ka na, para ka ng laging galit. Diba? Can make you bitter or angry? Tignan mo yung katabi mo, galit ba? Kanya ka ba? Galit ka ba? Diba? So ayaw mo na. Hiwalay na tayo. Ngayon, kung hindi ka naman hihiwalay, hindi ka hiwalay. Pero kapag may record of wrongs ka na, at
plastic ka na. Hindi ka na totoo. Hindi ka na totoo. Nakangiti ka, pero deep in your heart, nandun yung record of wrongs. At hihintay ka lang ng isang pagkakamali na lang. Ihiwalay na ako sa iyo. Isang pagkakamali na lang. Lalayo na ako sa iyo. Isa lang magbabantay ka ng isa. Mag-aabang ka ng isa. And you will win. Are you there? Yan po ang kahalagahan ng sinasabi ni Lord. Yan sa, do not keep record. Do not keep record of wrongs. Amen! Pagkasabi sa katabi, naiintindihan mo ba yun? Pag iningatan mo yung record of wrongs sa iyong puso, ano dinadala nito sa ating puso? Una, it will totally destroy relationship. Sisirain yan ang iyong mga relasyon. Kapag tayo nahilig magtago ng mali, isang araw, pag minyon mo, iba na ang kasama mo. Wala na yung mga dati mong kasama. And even sa family, wala na yung pamilya mo, wala na yung mga kaibigan mo, wala na yung mga kasama mo sa ministeryo. Wala na. Iba na ang iyong community, ang iyong mga circle of friends. Wala na. Mga kapatid. Actually, mga kapatid, ang usual community po ng isang tao ito. Bigyan ko po kayo ng example. Tingnan natin. Yan po ang usual community po ng isang tao. Mga kapatid. Ikaw yung nasa gitna. Me. Kung ikaw ay may asawa, spouse, o kaya may girlfriend, boyfriend, o sino man na minamahal, yun. Tapos, siyempre may parents ka. Sino po dito walang magulang? O wala nang magulang? Pero nagkaroon ka ng magulang. Okay? May parents ka. And children. Sila dito mga may anak. Okay, children. Yan. Mga walang anak. Pakikita lang ako. Okay, friends. Sino dito mga may kaibigan? Yung mga friends, kasama dyan yung mga churchmate, mga co-employee, mga kasama sa trabaho, sino mga friends. Yan yung circle of friends natin. Ngayon mga kapatid, yan po yung community natin. Isa-isahin natin kung paano tayo nasasaktan ng mga yan. Sundan nyo ako ha? Tingnan nyo po kung paano tayo nasasaktan. Unahin natin sa spouse, mga kapatid. Nakakatanong kami mati ng kasal, sabi ko na hindi ito normal yung nag-aaway sa mag-asawa. Ang totoo po normal yun. Mga kapatid, walang mag-asawa na hindi nagkakasamaan ng loob. Mga kapatid, why? Iyan ang mga dahilan. Sumasama yung loob natin sa ating asawa. Una, sila kami. Diba? Niloko na ako. Nandaya siya. Sumakapi ng bahay. Diba? Kaya, sakit. Ang sakit. Ako na lang mag-isa nagtataguyod sa aking mga anak kasi ang aking minahal. Pumunta na ng ibang bahay. Ang sakit. No? Diba? Hindi natin yung makalimutan. Masakit. He hurt me. Sinaktan niya ako. Physically, verbally. Sinasaktan niya ako. Ang grabe, ang alas ng salita. Ang gaang ng kamao. Sinasaktan tayo. He hurt me. Ang sakit nun. Diba? Kaya, ayoko na. Kung pwede nang ibalik sa nanay niya, yung asawa ko. Di mo ba? Then, he left me. Iniwanan ako. Grabe, dito kayo sa tabi ko. Kaya ngayon, single na lang ako. Single parents. Single mother. Yeah. He or she did not prioritize me. Hindi niya ako nuna. Hindi yung kagustuhan, hindi yung aking nararamdaman ang inumuna niya, yung sinasabi ng ibang tao. Kaya ang sakit. Diba? Kaya nasasaktan po yung marami. Nag-prioritize me, hindi na ako. Grabe yung tao ko, paano ang mga ginawa. Ang sakit. Grabe. Nasasaktan tayo, mga kapatid sa ating relasyon sa ating asawa. And anyway, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niyo sa inyong buhay ng asawa, pero yan po yung nangyayari.
mag-asawa. One thing, pagdating sa parents naman, yan po yung mga may magulang dito, di ba? Yan yung relasyon naman natin sa ating mga parents. Iniisip natin, ang nanay ko, ang tatay ko, grabe, kayong mga ginagawang sakit sa akin. Ano yun? Yung parents ko, they neglected me. Hindi ako inalagaan. Hindi ako pinalaki na maayos. Kung ano-ano, anong business sa maraming bagay, walang panahon sa aking magkakapatid. Ang sama ng loob natin sa ating magulang. Di ba? Puro sarili na lang nila ang kanilang iniintindi. They were always mad at me. Laging galit. O sabi ko lang, galit na. May hihingit ka ng galit. Kaya yung mga anak, talagang sobrang sama ng loob sa parents eh. Pagkira si mama, nanay, hindi ako mahal. Iniwanan nga ako eh. Dapat hindi na lang sila ang parents ko. Invalidated by feelings. Mga anak, hindi ba nasumado lagi sa ating mga magulang? Hindi sila tumayo, hindi na naintindihan yung nararamdaman ko. Hindi naintindihan ng parents ko yung nararamdaman ko. Kaya nagsisikap na lang yung mga anak na mabuhay sa kanilang sarili. I don't need my parents. Kahit walang parents ko, mabubuhay ako. Ganun yung sakit. Nasasaktan tayo. Sa ginawa ng ating mga magulang sa atin. Parang okay lang, pero pag binubuhay, hindi maganda. Masama doon natin sa ating magulang. Mga anak, nandiyan ba kayo? Diba? Kasama ko. Ang sama ng loob natin sa ating magulang. Ako, ang dami na sama ng loob sa ating magulang. Although lumaki ako sa Christian family, pinapatotoo ko yan sa inyo sa Father Heart of God. Grabe po yung nangyaring sakit at hirap na dinanas ko. Ngayon, punta naman tayo sa children. Doon sa ating mga anak, ang sama ng loob natin, mga parents, ito naman yung sama ng loob natin sa ating mga anak. They disrespected me. Hindi na ako ginalan ng aking mga anak. Kung sagutin ako, kung moralin ako, parang hindi ako magulang. Ang sama ng loob sa mga anak. Grabe! Yung mga anak mo, they did not appreciate me. Hindi man lang ina-appreciate yung luto ko, hindi man lang ina-appreciate yung aking ginagawa sa bahay. Wala! Basta kahit sa mga layas, kung uwi sa bahay, parang kala may nag-hotel lang. Sila ginagawa nila yung mga gusto nila, ayaw na sumunod sa akin. Kapag nagtatrabaho ko, nagsisikap ako, hindi nag-aaral ng mabuti. They got school. Kaya galit na galit yung ang sama ng loob ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nagsikap ako, pero nung ginawa mo, nagbulakbul ka. Hindi ka nag-aaral na maigi. Kaya ang sama ng loob natin sa ating mga anak. Ngayon, pag kinakausap mo yung mga anak mo, sa halip na makinig, they did not listen to you. Hindi na makinig. Buti ka ng bata. Kaya bisa sa ating magulang, inalik ka ng sana kita sa dyan ko! Kasi na yung marunong ka na, hindi ka na nakikinig. Buti pa nang manig ka, kung sabi ko, upo ka. Ngayon, pag sinabi ko, upo, nilalayasan mo na. Diba? Parents! Sumasamay doon natin sa ating mga anak, yung bata, pinalik ko, ka na. Pero nung naglakihan na, may sariling buhay tayo makinig. Nakakasama ng loob. Ano ba? Mga anak! Gusto mo sana buo tayo, pero bakit kanya-kanya ng buhay? Di po ba? Sino mga magulang gusto buo ang pamilya? Di ba? Pero yung mga anak, kanya-kanya. Sumasama yung loob natin. Mga kapatid, punta tayo sa friends. Kasama na dyan ang mga churchmate, kasama sa trabaho, mga friends. Sumasama yung loob natin sa ating mga
Bakit? Kasi ikinismis tayo. Akala mo, mahusay sa harapan at sa okay kayo. Yung pala, sinisiraan ka na sa ibang tao. Akala mo, may sa harapan mo, pero ang kinukwento sa ibang tao, iba na. O hindi pa sasama ang loob mo dyan? They gossip on me. Akala ko mapagkakatiwalaan. Akala ko yung mga pinag-usapan namin, amin lang. Pero pagdating doon sa kabila, iba na ang kwento. They gossip on me. They betray me. Ipinagkakalulo ako. Kung pwede nga lang, ibenta na ako. May binenta na ako. Para katulad ni Judas kay Jesus. They betray me. Akala ko mapagkakatiwalaan. Ito'y matindi. They did not taste it. Hindi nagbabayad ng utang. Umutang! Sabi mabayaran! Ang tagal na! Kung kayo nakalimutan na yan, utang. Mga kapatid, kung may tukinakausap kayo ng Lord dyan, sabi niyo, mamaya magbabayad na ako. Babayaran na ako. May kitang babawi yan. Magbabayad na ako. Mga kapatid sa Lord, importante, nasasaktan tayo, di ba? Nasasaktan, pambili ko ito, pinahirap ko sa'yo. Tapos hindi mo binili. Nasasaktan tayo niya, di ba? Naintindihan ko ba ninyo? What they told? Nasakit. Friends hurt me. Yung mga kaibigan, sinaktan ako. Hindi sumusunod sa akin. Hindi ko kagusto. Kung ano ang sinasabi sa akin, nasasaktan tayo. So lahat tayo mga kapatid nasasaktan. At kapag nagpatuloy tayo nag-record ng wrongs ng ating asawa, ng ating karelasyon, ng ating magulang, ng ating anak, at ng ating mga kaibigan, churchmate, at mga kung sino-sino ba, ganito na ang itsura natin. Ayan. Hindi na kulay po. Yan ang itsura ng puso natin. Kasi may record of wrongs, may mga rotten, may mga infections, may mga bulok na sa ating mga puso. Church, are you listening? Huwag niyo pong hayaan na maging ganyan ang puso natin. Na ang ganda ng mukha natin, ang saya natin umiti, pero deep in our hearts, nasasaktan tayo. Deep in our hearts, may mga bulok sa ating puso. Pag hinayaan niyan, it totally destroys relationship. Pangalawa, yan po, pure na yan mga kapatid, letter O, opposes the power of God's love. Hindi po niya tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Kapag paulit-ulit natin may-recall yung maling ginawa ng ating kapwa, mga kapatid, mahirap mag-work yung pagmamahal ng Diyos sa ating puso at sa puso nila. Mga kapatid, the love of God, mga kapatid, itong pag-ibig na ito ng Diyos, grabe yung ginawa nito sa puso ni Paul. Amen? Kaya si Paul nabago from Saul to Paul, mga kapatid. Yun ay pag-ibig ng Diyos. Listen to this. Kapag may ginawang mali ang iyong kapwa, tandaan mo ito. Yung pag-ibig ng Diyos ay pwedeng magbago ng kanyang puso. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen? Huwag natin sabihin na hindi na magbabago yun. Naku, wala ng pag-asa. Hindi yung totoo. Mga kapatid, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay gumawa sa kanyang buhay, magbabago yung katulad ng ginawa ng Diyos sa atin. Nung maramdaman natin yung pag-ibig ng Lord, binago ng Diyos ang puso natin. Amen? Si Paul ay the worst sinner, pero binago ng Lord. Siya pa na hindi worst sinner na hindi baguhin ng Lord? Amen! Kaya always exercise the power, mga kapatid, ng yet, Y-E-T. Always exercise the power of yet. Ano po ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Lagi natin tatandaan, the best is yet to come. Amen? Better days are yet ahead. Tingnan mo yung katabi mo. Sa tingin mo yung katabi mo, may babago ka. May babago ka? Meron ba?
Listen to this. Yang katabi mo, best na yan. But exercise the power of it. Best na yan. Yang katabi mo, best na. Agree? Best na po yan. But exercise the power of it. Best yan, pero may ibe-best pa siya. May igagaling pa siya. May igaganda pa yan. May igagwapo pa. Gwapo na ngayon, pero may igagwapo pa yan. Mabait na ngayon, may mabait pa yan. Amen? Exercise the power of it. Because of the love of Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen po. So, kamayan mo katabi mo, may pambay ka pala. Kamayan mo, may pambay. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nasa Lord na sa akin, may pambay pa tayo. Di ba? Si Mia, mabait yan, pero may pambay pa pa Mia. Kasi talaga ka. Isip. Mga kapatid sa Lord, yan po yun. Kaya always submit your POR. Don't keep records of wrongs. Amen? Mga kapatid, huwag po tayo magpatuloy na ungkatin yung mga maling ginawa ng ating mga kapwa. Kasi inuukat nyo lang yung bulok. Pinalalabas nila yung mga uukot, yung mga mababaho. Wag! Mga kapatid, 1 Corinthians 13 verse 7, those holy verses, sabi ito, love burns all things. Love believes all things. Do you still believe na meron pa pong magandang gagawin ng Diyos? Hopes all things and endures all things. Bakit gano'n? Bakit ang balik mo? Kasi dahil sa pag-ibig nito. Dahil sa pag-ibig. Amen? Bakit gano'n? Yes! Nagkamali ang ating mga magulang, nagkamali ang ating mga anak, nagkamali ang ating kapwa, nagkamali ang ating mga kapatid, nagkamali ang ating mga kaibigan, nagkamali ang ating mga churchmate, kasama sa church. Yes! Ang sakit, nasaktan nila tayo. Sobrang sakit yung nararamdaman natin. But the power of the love of God, mga kapatid, will keep believing that the best thing is yet ahead. May mangyayaring maganda sa atin. Amen po. If you will not keep records of wrongs, may mangyayaring maganda. May mangyayaring maganda. Amen? Pero kung nasa saya, kung gusto mong ingatan yung mga record of wrongs sa'yo, nandun yung sa puso mo, parang di ganda, lista ko, well, pangatlo yung R, it robs you of the joy of life. Aalisin ito yung kagalakan sa iyong puso. Mga kapatid, nanakawin yung kagalakan na dapat ay para sa iyo. Yan yung araw. Yan yung araw. Mga kapatid, dapat masaya ka eh. Pero tingnan mo, ang lungkot mo, nagpapanggap ka, wala kang tunay na kagalakan. Ngindian mo nga yung katabi mo. Sana totoo. Sana totoo. Pero kung nagpapanggap ka, meron kang record of wrongs. Kung nagpapanggap ka, may record of wrongs. Ano sabi? Anong tingin sa katabi mo? Yung hindi niya, totoo ba? Totoo ba yung hindi? Masaya ba talaga? Pagka nakikita nyo parang plastic yung hindi, sabihin nyo, alisin mo na yung record of wrongs. Para maging totoo yung hindi. Amen? Huwag ka magtago! Huwag ka magtago! Hindi mo po pwedeng lokohin. May record of wrongs ka. So, ibigay mo yan para magkaroon ka ng tunay na nagkalaban sa Diyos. Amen po ba? Ito po yung katotohanan. People don't hold grudges. Grudges hold people. Kaya hindi totoo yun na meron tayo, na nag-iingat tayo ng sama ng loob. Ang totoo, yung sama ng loob ang umaawak sa'yo. Yung sama ng loob ang kumokontrol sa'yo. Naintindihan? People don't hold grudges.
Grudges hold people. Grudges hold you. So, asa ka. Nasa ka. Kung sabihin, mas malog ka, mas malog ko. Sabihin mo, mas malog, yan. Para mas lalo kitang makontrol, para mas lalo kitang mahawakan. Gusto niya. Hawakan ka niya. So, hindi ka nasasaya. Diba? Nawawala yung joy, yung tunay na joy, mga kapatid. Kaya pag pinag-uusapan yung record of wrongs, mga kapatid, ano ba yan? By the way, mga kapatid, ibalance lang natin yung record of wrongs, mga kapatid. Meron pong offended party at meron pong offender, yung nakasama ng loob. Maring nasaktan ka, o maring ikaw yung nakasama ng loob, mga kapatid. Pero para magpura po yung mga record of wrongs, may mga kailangan tayong gawin. Una-una, we need to ask forgiveness. Mga kapatid sa Lord. Okay? Ask forgiveness. Hindi lang po ng tawad. Kung nakasakit po, sabi mo, patawarin mo po. So, pamandog ko sa'yo. Nasaktan ako. Pakaramdam ko, hindi po pinapansin. Pakaramdam ko, hindi ako mahalaga. Pakaramdam ko, ask forgiveness. Then receive forgiveness. Pag sinabi niya, okay, I forgive you, and I receive. Receive forgiveness. Amen? Amen po ba? Receive forgiveness. And records can be cancelled. Yan pong mga records, wala nang alalahanin. May biblical basis po ba yan? Yes. Do you remember po the story of the prodigal son? Alam niyo ba yung kwento? Mga kapatid, dito po, mga kapatid sa Lord, ang offender po ay yung bunsong anak. Siya po yung offender. Ang offended, mga kapatid, ang nasaktan ng loob, yung tatay. Kasi dahil siya ginawa ng anak. Mga kapatid, kaya nga, nung mapagbulit-bulit po ng anak, yung kanyang pagkakamalik sa kanya, kailangan tama yung aking sasabihin sa aking tatay para mapatawad ako. Actually, minimemorize niya po ito yung Luke 15, mga kapatid, verse 20. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw his coming filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Ano yung sinabi niya? Ito yung minimorize niya, mga kapatid. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Sinasa ulo niya yan. Kailangan yung sasabihin ko tama para mapatawad ako ng aking ama. Sinaulo niya yan. Wala pa ito sa kanyang pinanggalingan. Habang naglalakad, baka makita niya yung tatay niya. Yan! Binanggit niya. Ito yung pinapractice niya. Nasasabihin niya sa tatay niya. Humingi siya ng tawad from the heart. Ang tanong, tinatawad ko siya ng tatay? Yes! Mga kapatid, nag-ask siya ng forgiveness. Na-receive niya yung forgiveness ng tatay niya. Yung record of wrongs, na-cancel ba? Yes! Mga kapatid, kasi yung tatay, hindi nagsabi, hindi sinabi ng tatay na, ano ba yan, anak? Babalik-balik ka matapos mong gawin yung gusto mo. Matapos mong bastusin ako bilang iyong tatay, ngayon babalik-balik ka. Nilustay mo yung kayamanan ko. Ngayon, ba't dito ka na naman? Hindi yung pinalala ng tatay. Amen? Hindi niya pinalala yung maling ginawa ng kanyang anak. Love does not keep record of wrongs. Anong sabi ng tatay sa verse 22? But his mother said to the servants, Quick! Bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his foot. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Amen! Yung anak humingi ng tawad, yung tatay nagbigay ng kapatawaran, at hindi niya pinaalala yung mga maling ginawa ng kanya. Wow! Hallelujah! Alam niyo ba ganyan din si Lord? Pag tayo lumapit sa Panginoon, hindi na tayo kususumbatan ng Lord. Ano ba ba? Yung naalala mo ba yung ginawa mo ng nakaraan, hindi niyo gagawin yun. Kasi ang sabi po ng awit, chapter 103 verse 12, ang sabi diyan, as far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Si Lord, nagpapatawa. Tayo rin, kaya patawaran ng Lord. This was
That's all, sir. That's all, sir. Yung muna na.